So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, dahil po sa pagiging talakera ng binabaing Basti Duterte, naimbyer na ngayon ng mga congressman natin. So, ang plano po sa House ngayon, kapag inimbestigahan nila yung maanumalyang flood control project, isa sa mga unahin nilang pokosan, itong 51 billion na flood control project nga po ni Pulong Duterte. Oh, ang tanong ko ngayon dito, buti pa sa House, iimbestigahan po yun. Tingnan niyo 51 billion kay Pulong Duterte. Isang distrito lang yun. Oh, so pag-usapan natin yan buti pa nga sa House mga ka-Streetwise, iimbestigahan nila. Pero sa Senado po, hindi. Kaya lokohan yung ano na yan yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta na yan Oh, so ngayon ito nagsimula po kasi yung lahat sa sagutan ni Congressman Benny Abante at saka ni Baste. So, sabi dito, Abante tells Duterte, ask your brother where flood fund went. Tinatanong ni Abante na, oy Baste, tanungin mo kay kapatid mo kung saan napunta yung flood control, yung pondo ng flood control. Sabi dito, Manila 6th District Representative Benvenido Abante Jr. as urged Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte to ask his brother where the flood control funds of the city went and now it was used, di ba? After the latter claimed that the administration probe of the issue just a publicity stunt. Ayan po kasi ang problema dito sa kay Baste Puro daldal. Binabain naman. Diyos ko. Tingnan niyo gumawa ng inisyatiba si Presidente Bongbong Marcos para nga po matigil na yung korupsyon sa flood control project na hindi ginawa ng tatay niya. Ang sasabihin ba naman ni Baste, publicity stunt nan daw po ito? Sana bago ka magsalita ng ganyan, siguraduhin mo munang malinis yung pamilya mo. Tandaan nyo, 51 billion. Isang distrito lang ng Davao City. Sa laki ng pondo na yan, ang tanong dito, bakit hanggang ngayon binaba pa rin yung Davao Grabe po ba sa Davao mga kababayan? Sabi dito, okay, okay na to. Okay, next. Ito pala. So ito pala yung video ni Baste. So panoorin natin Sabi niya dito. So na yan, nawala lang na parang bula. Kasi ginagawa niyang press release yan PR, PR stunt niya. Na pupunta sa doon, gano'n, kunwari, may nangyari talaga, tapos walang makukulong na congressman o kahit sinong politiko, walang makukulong sa mga flood projects na yan, ibig sabihin, palabas lang yan lahat. Diba? Actually, wag mong mamalitin yung presidente. Kung merong napakulong ang presidente, puta, tatay mo yun. Hindi nga, diba? Actually, ang bobo talaga, Kunwari kung ako si Baste, may isip ko kagad puta, tatay ko nga pinakulong Ibang tao pa kaya? Tatay ko nga na dating presidente ng Pilipinas, napakulong ni BBM Puta, congressman pa kaya? Senador pa kaya? Bobo talaga nito, So ngayon, mga kababayan, continue natin to, Okay, so sabi dito mga kababayan, ito malupit. Ito, kababalita lang nito kahapon. 265 areas in Davao City affected severely by street flooding. Tignan nyo 265 na lugar sa Davao City binabaha. So saan yung mga lugar na yan sabi dito, up to 265 areas in Davao City have been identified by the City Engineering Office as severely affected by street flooding. Hanggang ngayon, di ba? According to a report by GMA Super Radio, Davao Janice Luis Esparcia, officer in charge of Davao City Engineering, said, during the season of the City Council, that 140 of this area in the 1st District, 140 po kay Pulong. Kung saan po nakakuha ng 51 billion po si Pulong Duterte. Kasi 1st District para makuha niyo yung point kasi yung Davao City po, meron pong 3 distrito po yan. Okay? So, dyan po sa 3 distrito po na yan,
ang binabaha po dyan, 265 area. Okay. So, sa 265 area, mga kababayan, pinakamarami po sa first district ni Pulong Duterte. 140 sa first district, 69 sa second district, 56 sa third district. Hindi ba napaka-ironic nun, mga kababayan, na kay Pulong Duterte po yung pinakamalaking pondo na nakuha, 51 billion, tapos ang pinaka maraming area sa Davao City, first district din po ang binabaha. Oy puta, basta ano to? Sabi ko sa inyo, alam nyo, no? Si Basta, mga kababayan, napansin ko lang po talaga, kapag pubutak po yan, lagi siyang talo. No? Sa kada kakasalita po ni Basti Duterte, atake yan, naatake, di ba? Bruto ay mga DDS, di ba? O galing talaga ni Basti, ganun. Pag binalikan niyang mga yan, talo lagi si Basti. O parang ito ngayon, di ba? O, tinira niya yung investigasyon ng flood control project, tinira niya. Publicity stunt lang yan. O, tuwan-tuwa yung mga DDS. Ngayon, binabalikan sila ngayon. Ang balik, iimbestigahan na po sila. Ang ending nito, mga kababayan, dahil po sa kadaldalan nga po ni Basti, ang ending nito, talo na naman sila dito. Tandaan nyo, ha? Kung gaano po kagaling yung mga congressman natin na mag-imbestiga. Talagang may ipit talaga sila dito. Nagsimula po lahat yan dahil po sa bunganga ni Basti. Yun talaga pag binabae. Binabae kasi. Oh. So, continue natin, ha? So, sabi nga dito, ito. Dito nagsimula yan, sa statement nga po ni, pangalan nito, ni Benny Abante. So, panoorin natin to. Na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po hinakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit ang pondong yan, kung paano ginamit yan, kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project, at kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stunt to, patunayan niya kung talagang PR stunt to or may katotohanan na sinasabi. Di ba? So ngayon, mga kababayan, no, actually meron silang conflict ngayon ni Isko, no, ito si Benny Abante. So sabi nga ni Benny Abante, no, kung gusto mong imbestigahan yung Maynila, unahin mo na yung sa akin. Yung 6th district. Actually si Benny Abante, di na pa kailangan ng pork barrel yan. Diyos ko na yan. Doon pala sa magiging pastor niya, kumikita na siya doon. Okay. So ngayon, tinan niyo to, so ngayon, tinan yung mukha ni Sarah, no? Natuwa lang talaga ako sa mukha ni Sarah dito, no? So ngayon, dahil nga po dyan sa kadaldalan nga po ni Basta, alam niyo kung ano ending. Ito na yung ending. Oh. Sabi dito, no? House, probe to cover Davao flood control. Kanina lang to, kababalita lang dito kanina. Oh, ito yung mukha ni Sarah, no? Mukhang ano, no? Oh. The Davao stronghold, the Duterte stronghold of Davao City would not be spared from the upcoming House inquiry into questionable flood control project under Marcos and the previous administrations, di ba? So ngayon, makikita po natin, mga kababayan, no, sa House, hindi lang po panahon ni PBBM yung imbestigahan. Pati rin po no panahon nga po ni Digong na dapat naman po talaga. Kung kaya pa nga, panahon pa nga ni Gloria, kung kaya pa natin, yung alam, medyo matagal na yun. Medyo mahirap na yun. At least yung panahon ni Digong, medyo andyan pa yung mga taong involved. Buhay pa sila. O sabi dito, on Thursday, Bicol Saro Representative Terry Ridon, si Ridon pala to, no? Chair of the Committee on Public Accounts, part of the so-called House Infracom, said they plan to look into flood control projects allocations for Davao City during the Duterte administration, including those in the district of the Davao City Representative Paulo Duterte. Tika dito. The Davao lawmaker siblings, Vice President Sara Duterte and acting Davao Mayor Sebastian Duterte dismissed the Marcos administration crackdown on flood control was just a show. Okay? So sabi nga po kasi ng mga magkakapatid na mga sintong Duterte, palabas lang daw po itong investigasyon ni PBBM sa flood control project, no? So ayun pa yung ending yan, di ba? So ngayon, mga babae, alam nyo. So syempre, ang mangyayari dito, dahil nga po sa investigahan na nga po ng House, yung 51 billion na flood control project nga po ni Pulong, syempre si Pulong sumagot kaagad.
Tignan nyo kung paano kagaling sumagot si Pulong, no? Galing sumagot nito, tanga rin to, no? Alam nyo nakakatawa dito, no? Ang sabi ng iba, sa magkakapatid daw po ng mga Duterte, pinakamatalino na raw dito si Sara. Puta na. Ibig sabihin, abnormal pala itong mga magkakapatid na to, no? Isipin nyo kung kayo, magkakapatid kayo. Tapos yung pinakamatalino si Sara, yung intelligence quotient ni Sara. Puta. Ibig sabihin pala, abnormal pala kayo magkakapatid, no? O sabi dito, continue natin. Sabi ni Pulong, ha? Ito. Sabi ni Pulong, I can guarantee everybody that every peso allocated was implemented. Wala namang nagbabagsakang mga flood control projects dito. Wala ding ghost projects dito, sabi ni Paulo Duterte. Oo nga, mga kababayan, no? O, sabi ni Pulong, wala naman daw nagbabagsakan na flood control projects daw po sa Davao. At wala din daw ghost project dito. Ang tanong nga dito, 51 billion sa isang distrito, bakit hanggang ngayon binabaha pa rin po yung Davao? And it's getting worse. O, di naman binabaha yung Davao dati, ah. O, di ba? Yan ang tanong dyan. Sabi pa dito, hindi na kailangan ng mayor na magreklamo tulad mo. Kahit sinong Davaoenyo ay maaring humiling ng datos mula sa DPWH, kaya wag mong ilagay sa iyong katanungan na pangalan ng aking kapatid na mayor dahil ang aming mga proyekto ay transparent at ang mga talaan ay na-access. So, kung na-access pala to, ang tanong dito, nabibigay ba? Baka sinabi mo lang na-access. Ang tanong dito, sino ba naman tatangatang Davaoenyo ang hihingi po ng access dyan po sa flood control project? Kulto yan eh. Kulto po yung Davao City ng mga Duterte eh. Nakuha nyo yung point? Oh, alam naman po natin, no? Na yung Davao City po, kulto po ng mga Duterte yan. Kung meron mang magtatanong dyan, no, na nasaan yung record ng flood control project, siguro ayun na yung pinakamatalinong tao dyan sa Davao eh. Eh kaya lang walang nagtatanong eh, kaya walang napapublic. O diba? Sipin mo. At saan ka nakakita? No? Kaya nga ingot-ingot din itong mga taga Davao City, no? Puta, binabahan na tuwan-tuwa pa sila. Di ba tuwan-tuwa doon? Binabahan na po sila, no? Especially mga matatanda, di ba? Kayo mga matatanda dyan sa Davao. Alam ninyo, ngayon Davao City hindi po binabahayan dati. Ngayon binabahan na, natutuwa pa kayo. Abnormal nga kayo dyan. Kulto nga kayo. Kaya nga sabi ko nga, no, kung meron man magtatanong dyan ng access to flood control project, pinakamatalinong tao na po sa Davao yun. So yun mga babae, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito, sa gagawing investigasyon ng House dyan po sa 51 billion na flood control project nga po ni Pulong nung panahon nga po ni Digong. So kayo ba, sa tingin nyo ba, fair ba ito? Dapat bang mangyari ito? Kailangan ng kalimutan ito. Kasi nga matagal na to, panahon pa nga ni Digong, di ba? So yan, no? So ano rin po masasabi nyo nga po dito, sa kadaldalan nga po ni Base Duterte, na kasi ito, naniniwala naman ako mga kababayan, kung hindi po nagdaldal itong si Base Duterte, hindi po sana imbestigahan yan. Pababayaan na po sana yan. So yan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and babush.